sige po, pang-apat, ano yung sabi niya? Find your purpose. At dati purpose na po, Diyos King ka. All of us, they have a purpose. And what kind of purpose? Why you were living? At dati purpose na po. Amen. Hindi ka lang sinasabi ko, lagi kong sinasabi ito, hindi ka lang taga-upo dyan. At dati purpose ni Apo kanya. Marababa, shende. It's because God created us have a purpose in life. Tingnan po natin yung verse, sabay-sabay natin basahin. Therefore, my dear, 1, 2, 3, go. Philippians 2 verse 12. Philippians 2 verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now as more in my absence, Continue. to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to action Fulfill. His good works. Ito po yung sulat ni Paul sa Book of Church of Philippians. Nang sabi niya po yan, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in praise, hindi lang nandito ako sa church nyo ngayon. Yung sabi niya, hindi lang yun nandito ako sa church nyo ngayon, but more na kung wala na ako. Ganun dapat dahil tayo na nandito mga kapatid. Hallelujah. Mas more na walang nakakakita, naglilingkod ka. Amen. Yun yung tunay na Kristiyano. Kahit walang nakakakita sa ginagawa mo, naglilingkod ka. That's the true Christian. Nakulanan yun oray na awan na kuma. Mas more pa'y kibing agserbiti kayo na po Diyos. Ganon din dapat, kahit wala ka dito, kahit hindi nakikita yung leader mo, hindi nakikita yung crush mo, ay hindi nakikita po ng yung mga kapatiran, naglilingkod ka na tapat, naglilingkod ka na umaapoy, naglilingkod ka dahil hindi para sa katabi mo, hindi rin sa para kay pastor, hindi para kay pastora, naglilingkod ka sapagkat mahal mo ang Diyos. Amen. Hallelujah. Nako po, huwag sa amin. Nakakalungkot yung sinasabi ang sipag-sipag dito sa church, sa bahay, hindi masipag. Wala pong ganun. Amen. Amen. Masipag ka dito, masipag ka rin sa bahay niyo. Kung magalang ka dito, magalang ka din sa bahay niyo. Kung nagbe-bless ka dito, nagbe-bless ka din sa bahay niyo. Kung dito, mabait ka din dapat sa bahay niyo. Amen. Kung dito, sumusunod ka sa Diyos, in outside this church, sumusunod ka din. Hallelujah. What kind of purpose? Tingnan natin. Next, God purpose in us. Ito po yung purpose ng Diyos sa'yo. Unahin ko po yung purpose ng Diyos sa'yo. Number 1, sabi niya dito, to love you and be in relationship with you. The purpose ka nun ni Lord, purpose niya sa atin, mahalin ka, sabi niya, at magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Sino po nagmamahal? Sino po may relasyon? Yan po yung pagmamahal. Pangalawa po, sabi niya dito, number 2, to transform you in the image of Christ. Yan po yung purpose po ng Diyos, to transform you to the image of Christ. So ano niya tinabasan di Biblia? Kasta ka pumaman. Amen? Pangatlo, anong purpose po ng Jesus sa atin? To glorify Him through your life, worship and service. Yung po yung purpose niya sa iyo. Ano naman yung purpose na, Pastor, ano po yung purpose din natin? So kung may nagtatanong, yan yung purpose ni Lord para sa iyo. At ang purpose mo naman, para sa Kanya ito po. Number 1, sabi niya dito, purpose to know and love God. Gumagawa ka ng kaparaanan na makilala pa siya at mahalin siya ng lubusan. Sino pong gumagawa ng paraan para makilala siya? Kung hindi mo binubuklat yung Bible mo, binubuklat mo lang tuwing Sunday yan, hindi ka gumagawa ng paraan. Kung hindi ka nanonood ng mga makakatulong na spiritual mo, hindi ka gumagawa ng paraan, paano mo sinasabi na mahalin mo siya? Kung Sunday mo lang siya mahal. Amen. Darating yung panahon, tandaan po natin, gaya ng verse natin, manglalamig ang marami. Ngunit yung mga naghahanda, kailanman hindi manglalamig. Amen. Palakpakan man niya po, Diyos.
Worship in fellowship. Ano pa yung sabi niya na number 2? To reflect God's image. Na yan yung purpose mo. Kung paano si Jesus na sumunod sa Ama, ganun kin dapat ikaw na kinahit ng Diyos, sumunod din ka sa imahe ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ano po yung imahe ng Panginoon? Ano po yung image ni Lord? Mapagmahal. Mabait. Ano pa? Mapagpatawad. Sinasabi mo image of God, yung character ni Lord, hindi mo ka marunong magpatawad. Baka yan po yung hindi ka pa makapunta sa impyerno because di ka nagpapatawad. Sabi mo sa katabi mo, patawad ka na. Ano pa yung sabi niya dyan? Pangatlo, to serve and obey God. Matindi po yan in mission, in ministry. Kaya kanilikha ng Diyos to serve. May nabasa ko sa Bible, Revelation na kasi ako, matatapos ko na. January, February, March. Tapos ko na. Ay, February, natapos ko na yung Testament. Ano ko, nabasa ko sa Revelation, that sa langit pala, umaga, gabi, at walang hanggan ng papuri na lang ginagawa ng Diyos. Ginagawa nila doon. Kasi nung nakapunta si John doon, nakita niya na wala nang iba na ginagawa po ang mga nandun kundi nagpuri na lang sa Diyos. Kaya dito pa lang kapatid, kung dito sa church at sa mundong ito hindi mo kaya magpuri ng isang oras, ay hindi ka pwede doon. Sabi sa hindi ka pwede doon ko na. Ni Nanay Marita, in surut mi jay prayer gathering. In gana las tres kami kararagan, bitin ko na lang. Bitin pa. Huwag ka mag-alala, nanay. Isusama kita sa 24 hours prayer gathering to. Nabitin ka pala, ha? Sige, hintayin mo. Isasama kita sa 24 hours prayer gathering. Ayun po. Ang tamis niya to serve and obey. Nilikha tayo ng Diyos. Wala nang iba to serve Him. Kaya kung hindi ka nakikita ng pastor, serve God pa rin. Kung nasa labas ka, serve God pa rin. Kaya mga nagrarangal, kapitan nyo tinapipigsa kay speaker, dente, rakal yung. Habang nagdra-drive kayo, pre-preach ni pastor, i-play yung preaching ko. Play ka ni worship. Di palayo, kakabsan. Papigsahan nyo, di po yung speaker nyo habang pre-play kayo ni worship. Tamang panagdag lang, if you worship God in your house, nagsaserve ka din sa bahay nyo. Amen? Palakpakan malabo yun. Maliwanag po yung purpose. Maliwanag mo hindi. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo karot kapatid ko na. Kung alam mo na yung purpose mo, hindi apuyan mo yung purpose mo. No purpose mo timangtad, iti blessing ka, apuyan ka. No purpose mo ka, tagkararag ka, apuyan ka. No purpose mo magamit dito, ay apuyan ka. Hindi yung nagagalit ako sa kasi gusto kong makita yung best. Dapat best. Sabi mo sa katabi, best dapat, pinaka-the best. Tadikurangan na po Diyos to. Amen? Namitin tayo lang ti best tayo, di purpose tayo, di tibiyag tayo. Tadikurang na po Diyos tat puno. Amen? Kitaji lang dertimated mo, nyarami na po Diyos mabindisyonan at bested kabil mo. Ore marigrigatan ka mapapat kalanta. Na ore awang kwartam ka nagsasabi kalanta. Give your best and the remaining na po Diyos ko na magbindisyon. Next, kapatid. Pinakalas. Tingnan na, last na tayo.